afternoon, sir. Kami po pala ang first squad at ako ang natasa na mag-present sa unang ginawa namin. At bago kami mag-present, ipakilala ko muna ang aking mga kasama sa squad. First is si Mate Manugot. Hello guys. Si Mate Arnado, si classmate Abante, classmate namin si Bas, si classmate namin si Maka. Next is si Puentes, Fernandez at saka si Basigsig, sir. Afternoon, ma'am, sir. So, ganun po, sir. Ang una po namin ginawa pagdating dito regarding sa basic survival skills namin na subject is ang paggawa ng apoy gamit itong mga kawayan. Ito po. Kung paano po gawin ang pag-produce ng apoy gamit ang kawayan ay ganito lang po. Nilagyan ng butas muna. Paghihawak nito. Nilagyan ng butas. Kiskisin lang po siya at saka idiin hanggang sa magbaga. Okay, nakita guys, umusok mo guys. So nakikita nyo po ngayon, umuusok na. Okay, so. Ganyan lang po. Tuloy-tuloy lang. Lapit na. Hanggang sa makagawa ng apoy katulad nito. Oo, ako hanggang mapapagod ka. Sir, ang next naman po na i-present ko po, sir, is ang nahuli naming isda sa ilog kanina. Ito po. Okay na, okay na, okay na. Sir. Okay na. Dami. Tapos, Baby ito shark. po ang shelter namin na ginawa sa basic survival. Ayan po. Ang ginamit lang namin is yung available na material dito sa paligid namin. At saka maganda rin to kasi hindi siya makompromise ng kalaban. At ang sunod naman is ang paano makakuha ng tubig sa bundok kung walang ilog o di kaya balon. Ito pong puno ng saging pinutol po namin. Tapos binutasan sa gitna hanggang sa makapag-provide siya ng mag-produce ng tubig yung gitna ng saging. Sa makikita nyo po, may counting tubig na siya. Ayan po. Ang next naman po na i-present ng classmate ko po is yung mga props na Mga daon. ito po pala. Ito po ang tawag sa amin dito isang bunny. Ito po ay pwedeng gawing plato. At Tignan niyo mukha niyo. Kasi ko na. pwede rin po to Okay. pag madalian na nauuhaw na po talaga, pwede pong pigain lang po siya para makapag-produce ng tubig. Ito po. Ayun po. At ang susunod naman po ay ang mga bitag o traps na ginawa ng aming classmate na si Manugot. Good afternoon, ma'am, sir. At ito naman po ang nagawa naming traps na maaaring panghuli ng mga ibon, musang at iba pa na maaaring kainin natin sa bukid kapag nagkaroon ng kagipitan. Sir. Sambal. Sampul na lang kung may ibon o dadaan ito. Oh. Yun. Sa talasik ka. Next namin na i-present yung mga halamang gamot na nakita po namin dito sa paligid namin. Yung una po, ito pong hagunoy para po sa mga open wounds. Pwede po siyang pigain para makaproduce ng yung dagta. Ilagay doon sa mga open wounds para matigil yung dugo. Yung next naman po is yung dahon ng bayabas. Pwede itong gamot sa mga rashes. Pag may rashes po, pakuluan lang tapos ilagay or ililigo para mawala yung mga rashes. Ito naman po yung dahon ng kamuting kahoy. Yung itong dahon niya, pwede po ito gawing gulay para makain. Tapos pwede pag may manas, pwede po siya ilagay sa may mga manas para gumaling yung manas. Tapos yung laman naman po nito, pwede po kainin.
Pero dapat yung pagkaluto is yung maayos na pagkaluto dahil pag di po maayos yung pagkaluto, pwede po tayong malason. Pero pag malason tayo Pagmalaso sa... naman, meron naman tayong herbal na pino-pino. Ato nilalaga po to siya, tapos iniinom para mawala yung lason. Tapos ito naman, ito yung Patingin na pinapino. herbas, ito, pino-pino sir. Ito po sir. Tapos ito naman, ito yung herbas sir. Pag masakit ang tiyan, nilalagay lang to sa mainit na tubig, tapos iniinom. Para maging okay na sir, yun po. So yun guys, yun yung isang squad na natapos sa activity. Ito yung kubo nila. Okay. Okay na.